nandito ngayon and good morning. Good morning po sa inyo lahat. I am May Mendoza, for those who do not know. And I am here to talk about my journey to where I am right now. Ang dami niyo talaga. Wala kinakabahan ko, guys. Okay. At totoo yan, I don't think I'm in a position to talk about success and hard work. Pero ito, kwento ko na lang yung naging journey ko. Ayan, pinagdaanan ko sa isang kalahating taon. And just to let everybody know, first time ko itong gagawin. As in first time. And hindi niyo alam kung yung kabaho kung nasa ngayon. As in, nandito na. Hindi ko talaga siya kaya. Pero ayun, believe it or not, sa mga fears ko talaga ang magsalita sa harap ng maraming tao. And ayun, 3 linggo ko itong inisip. Dahil natatakot po talaga ako at nahihiya po talaga ako humarap sa inyo lahat. Gomeng! Pero nandito na po ako. Gomeng! Gomeng! Umalis. Anyway, bigyan ko muna kayo ng background ng buhay ko. Nagtapos ako ng kolehiyo sa College of St. Piniel o CSB sa Taft sa kursong Culinary Arts o Pagluluto. Dapat ko talaga pupuli ng kurso ay tourism bilang pala ko maging isang flight attendant at graduate ko. Pero naisip ko na hindi naman stricto yung mga airline companies sa pag-accept ng aplikante. So naisip ko na mamili na lang ng ibang hospitality-related course and I ended up with Culinary Arts. Sinubukan ko din itong field na to kasi maaaring ito pala yung para sa akin. Pero hindi rin ba? Ang totoo yan, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko maging pagtanda ko. At kaya napili ko maging flight attendant kasi tingin ko bagay siya sa akin. Na bagay ako sa trabaho yun, kaya magsisettle na rin ako doon. Nung magtapos ako, pakiramdam ko, hindi ko na alam yung susunod. Hindi ko alam kung saan bakit matungo. Hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong gawin. Ang dami kong tanong sa Diyos at sa sarili ko, at hindi kong inaalam kung ano ba talaga yung purpose ko sa mundong ko. Yun lang yung iniisip ko nung pag-graduate ko. Bakit ba ako nandito? What am I supposed to be? And what am I truly meant for in this world? At the age of 19, nung magtapos ako, yan yung mga bagay na lagi ko iniisip. Tingin ko wala akong mapupuntahan kasi hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko sa buhay at kung para saan ko talaga ako. I kept on praying na sana one day, magkaroon ng sagot yung katanungan ko at sana isang araw nagising ako na alam ko na talaga kung ano gusto kong gawin sa buhay. Takot kasi ako na baka hindi dumating yung araw na malaman ko yung sagot. Takot ako na mabuhay at punising araw-araw na hindi masaya sa ginagawa ko. Takot ako na masayang yung buhay na binigay sa akin. Ayokong mabuhay na hindi ko nalaman kung bakit ako nandito. Pero life is full of mysteries, ika nga. And ito yung naging pinakamalaking misteryo ng buhay ko. So far. Hanggang sa hindi inaasahan, unti-unti na palang pinapaalam sa akin ng Diyos yung sagot. Bakit nga ba ako nandito? Paano nga ba nangyari lahat ng sa akin? Sa lahat po ng hindi po nakakaalam, nagsimula lang po ang lahat sa paglilibang ko sa aking sarili. Bilang mahilig po ako mag-explore and gumawa ng iba't ibang klase ng videos, sinubukan ko po na i-try yung Dog Smash application. I suppose familiar naman po kayong lahat doon, bilang sumikat sa last year. So isang araw, gumawa lang ako ng compilation ng Dog Smash na ginawa ko, tapos in-upload ko siya on Facebook. Yung kay Chris Aquino, yung kay Miss Chris. Ang totoo niya nung una naka-private pa po yung video na yun. Pero nag-start na mag-comment yung mga kaibigan ko, sinasabi nila na naaaliw sila. So I decided to sell it on public. And then in a span of 24 hours, nagkaroon ng 1 million views yung video ko. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako, di ba? Tapos, every week na ako nag-upload ng mga compilation of Dog Smash videos. At unti-unti na din akong nakikilala ng mga tao sa social media. Kasi naman, di ba? Yung mukha ko doon nagkala. Ang dami na kumukontak sa akin for interviews, for guestings, for auditions, etc. Kasi ang totoo niyan, sasabihin ko na sa inyo lahat kasi ako secret ko talaga to. Pero ating-ating lang to guys. Hindi ikakala.
At totoo po yan, secret ultimate dream ko talaga, being artista. Ganun ko siya tinawag, secret ultimate dream. Wala akong sinabihan ito, kasi feeling ko pagkakawanan ako pag nalaman nila. So, nung bata ako, gusto ko talaga na makita sa telebisyon, makita sa billboards, magazines, pero naisip ko na, paano naman mangyayari yun? Bukod na nga sa wala akong talento, hindi pa ako agandaan. Di ba, alam mo yan? Alam mo yan? Meng! So, naisip ko na napaka-imposibleng bagay na mangyari yung pangarap ko na maging artista in the future, kaya isinatabi ko na lang yung pangarap na yun. Until, Eat Bulaga came into the picture. They invited me to audition kasi naghahanap sila ng bagong character na magiging kanang kamay na ni Kuya Wally, yung character na as Lola Didora. And at that time, it was supposed to be a lawyer. Tapos, naging yaya. Tapos, ako na yun. So, bago ang lahat, audition muna ako. Siyempre. During auditions, marami ako nakasabay. Halo-halo. Langka, ube, mga po. Halo-halo, babae at lalaki. Pero, Ikaw na. halo-halo, magaganda. Tapos, guwapo. Tapos, mukha lang akong batang pinabili ng suka na naligaw doon. Pero syempre nakalipstick ako, no? Red lips ako nung araw na yun. Isa-isa kami tinawag para magpakita ng talent o kaya kung ano yung kaya namin gawin. Syempre, kailangan mo pa-impress yung mga tao doon. Yung mga kasabayan ko, talagang maganda sila. As in, yung iba may dalang gitara, tapos yung iba nag-prepare ng song and dance number. Tapos, biglang ako, na walang kahit ano. As in, wala akong hinanda na kahit ano. May punta ako doon na unprepared, dahil akala ko interviewin lang ako. Tapos tumayo na ako sa gitna na yung tablado. Nandun ako sa gitna, tapos doon ako sinimulang tanongin. Sabi sa akin, marunong ka bang kumanta? Sabi ko, hindi po. Marunong ka bang sumayaw? Sabi ko, hindi rin po. Eh, ano kaya mong gawin? Sabi ko, magpapakit po. Akala ko, at that time, valid yung sagot na yun, kasi doon naman ako kilala sa paglulungkot ng mukha. Tapos sabi sa akin, sige nga, umarap ka ng baliw dyan, magsisa ka dyan. Siyempre, naloko ako, ikaw ba naman, hindi ka nga marunong sumayaw, tsaka mata, tapos pagpapaliw ka sa gitna, di ba? Sample. Pero, mga 10 minuto siguro ako tumayo doon, sa gitna, iniisip ko kung gagawin ko ba siya o tatagyan ko na lang at uunin na lang ako. Nahihiyain kasi akong tao. Hindi lang halata, pero nahihiyain ko akong tao. Kasi syempre may mga bagay ako na dapat gawin na kailangan ko rin isang tabi yung pagiging mahihiyain ko. Hanggang sa ginawa ko na siya, magbaliw-baliwan ako dun sa gitna. Kinalimutan ko na muna lahat. Sabi ko sa sarili ko, ito na yung pagkakataon eh. Papalagpasin ko pa ba? Natapos ang araw ng pag-audition at umuwi akong masaya kasi nakaya ko siya gawin. Iniisip ko na kahit hindi ako yung makuha, at least nagawa ko siya. Maliit na bagay man, yung ginawa ko pero nasabi ko talaga sa sarili ko na proud ako sa group. Hanggang sa tinawagan na ako at sinabi sa akin na ako yung kukunin nila. Sobrang saya ko nung araw na yun, pero yung saya na yun, meron siyang kalakit na matinding takot. Hindi ko kasi alam kung kakayanin ko ba itong mundo na papasukin ko. Alam naman natin lahat na sobrang gulo sa mundo ng showbiz, pero naisip ko na bukod sa akin at nabi pang tao na patuloy na nangangarap papunta lang dito. At hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Yung iba, kung ano-anong hirap ang pinagdaanan, na tila ba dumadaan sila sa butas ng karayong. At isa pa, ito na kasi yun eh. Ito na yung katuparan ng pangarap ko. Aadras pa ba ako? Tatanggihan ko pa ba ito? Tinanggap ko ng buong buo yung alok sa akin ng pabilang sa longest running entire show na Eat Bulaga. Nagsimula ako ng July 4, 2015, last year lang po yun. At hanggang ngayon ay galak na galak ako sa tuwing iniisip ko kung gaano ko kaswerte na mapunta dito. Tapos nangyari pa yung album na isa rin sa mga pinakamalaking biyaya na natanggap ko mula nang pumasok ako. Pero bakit nga ba ako nandito? Sa loob ng isa't kalahating taon na pamamalagi ko dito, ang dami ko naging pinagdaanan.
Hindi ito naging ganun kadali kasi para akong isinabak na walang paghahanda. Ang bilis kasi ng pangyayari, biglaan na lahat, kaya lahat kami nagulat, lalong-lalo na ako. Ang dami kong adjustments na kailangan gawin, ang dami kong bagay na kailangan sundin, at kailangan aralan. Tulad na sabi ko kanina, mahihain ko akong tao. Malamang ay marami sa inyo ang hindi naniniwala, bilang makikita niyo ako sa telebisyon na maingay at magaslaw, pero ang totoo lang ay mahihain mo akong baba. Okay. 24 times ko siya sila. Medyo nakasap po kasi ako sa tao. Very ironic kung titingnan kasi araw-araw po ako humaharap sa libo-libong tao sa iba't ibang lugar. Ito siguro yung pinakamalaking adjustment na kailangan kong gawin kasi meron po akong pagka-introvert at nasanay na ako at nahanap ko na yung comfort sa pagiging mag-isa. Kaya sa tuwing ihaharap ako sa maraming tao, ay may mga takot akong nararamdaman. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga struggles ko. Hanggang ngayon, pinipilit ko pa rin i-overcome itong fear na ito. Ilang beses na ba ako humarap sa mga sarap ng maraming tao? Araw-araw naman yata sa loob ng isa't kalahating taon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mawala-wala yung kaba at takot sa lahat ng gagawin ko. Kung alam niyo lang ko kanina din sa backstage, kulang na lang mag-tumbling ako sa sobrang kaba. Parang gusto ko na umuwi kasi hindi ko alam kung kaya ko ito. Parang hotdog naman. Go, Meng! Go, Meng! At totoo, kaya lang naman yun yung nararamdaman ko dahil sobrang negatibo ko po kasing tao. Ako na yata ang pinaka-negang tao na kilala ko. Kasi sa tuwing gagawin ako isang bagay, lagi ko mo agad pauunahan. Lagi ko agad isipin na hindi ko kaya. Lagi na lang, hindi ko kaya. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Ako yung klase ng bata na tingin niya wala siyang kayang gawin. Ako yung bata na walang kabilib-bilib sa sarili. Ako yung bata na kailangan mong hagisan ng lampshade sa mukha para maliwanagan ng konti. Hindi ko alam kung bakit naging gano'n yung tingin ko sa sarili ko. Kaya siguro madalas ay negatibo ang pananaw ko sa mga bagay-bagay kasi lagi akong pinangungunahan na kesyo. Hindi ko kaya yan o hindi ko magagawa yan. Pero sa uli, nagagawa ko naman. At pag nagawa ko na, syempre tuwa ako at proud na proud din ako sa sarili ko. Parang ito, talagang, alam niyo ba, 4 weeks? 4 weeks po ako nagmamaktol. Kasi akala ko talaga hindi ko kaya gawin. Pero ito na, patapos na ako. Pero, bakit nga ba ako nandito? Yung vlog ko nila ako, thank you po sa pag-ibig sa akin. Ayan, si Yaya daw, yung character ko sa Ikulaga, character ko sa Kaliserie, yung parang naging alter ego ko. Sa kanya ko, nilalabas yung mga bagay na tingin ko, hindi ko kaya gawin as Maine Mendoza. Kung sobrang mahihayin po ako sa totoong buhay, kapag nasa entablado na ako at kapag natututukan ako ng ilaw at camera, doon na nag-iba. Kasi kailangan ko siya gawin. Kung hindi ko siya gagawin, pag may paingkanta kayo sa sarili ko, at mas nakakahiya naman yun, di ba? Tapos, kapag tapos yung palabas, babalik na ulit ako sa normal. Tahimik na ulit, nakik-earphones lang, nakatutok sa telepono, tapos minsan hindi pa nakangiti. Nakakatawa nga kasi yung mga tao kapag nakikita nila ako sa publikong lugar, tapos i-approach nila ako. Nagtataka sila kung bakit tahimik ako, kung bakit tahimik ako sa personal. Napapagkamala nila akong masungit, mataray, may attitude, kasi ibang iba yung nakikita nila sa TV. Pero ganun lang kasi talaga ako as Maine Mendoza. Dito ka na-realize na not everybody will like us for who we are and for what we do. And that's fine. Talagang may mga tao na hindi tayo magugustuhan kahit na anong gawin natin, and that's life. Ganun talaga yung buhay. And we just have to accept it and live with it. Hindi mo dapat ipilit yung sarili mo sa mga taong hindi ka gusto. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong kabutihan ang ipakita mo sa kanila, kung ayaw nila sa'yo, ayaw nila sa'yo. At okay lang yun. Lagi ko sinasabi na we are not born to please everybody. And ako, I don't live to please everybody. I'm not here to please everybody. I'm here to do what I love to do. And that is to make people happy. And annoy them. Kayo bahala. Kayo, bahala kayo.
Charot lang. Pero dapat kayo din. Do what you love to do. Hayaan nyo yung mga tao na ayaw nakikita kayo kasi sa ginagawa niyo. Do what makes you happy. Dito sa mundo ng showbiz, dito ko mas nakita at nalaman na talagang may mga oras at pagkakataon na may mga tao na susubukan ka kilalanin ka ba? Isisiraan ka at gagawin ang lahat para lang bumagsak ka. Para lang talaga siguro ng buhay ang makasalamuhan ng mga tao na susubukin ang lahat sa iyo. Sila yung susubok sa pasensya mo upang tingnan kung mapapasuko ka ba nila, kung mapapatalo ka ba nila. Pero syempre, nasa akin naman yan, di ba? Kung nakahayaan natin sila na magtagumpay sa balak nila hindi maganda. Pero syempre, hindi. Basta talaga natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang masama, wala tayong taong inaapakan at inaagrabyado. Ituloy lang po natin yung ginagawa natin. Kasi magiging sagaba lang sila kung pagtutunan pa natin sila ng atensyon at oras. Ganun talaga ang buhay. Inom lang ako, guys. Go, Meng! Natutulog lang. Kaya mo yan, Meng! Go, Meng! Go, Meng! Okay. So kung malapit ko dito, sa showbiz, lalo-lalo sa Itbulaga, syempre di hamak na mas nakakaangat pa rin yung mga magagandang bagay na naranasan ko. Sa araw-araw ko sa iba't ibang barangay, iba't ibang klase ng tao ang nakakasalamuha ko. Iba't ibang buhay at iba't ibang kwento. Na-realize ko na masarap din pala mapagkilala at makinig sa kwento ng iba. Marami kang bagay na matututunan, lalo-lalo na dun sa mga taong maraming hirap na pinagdaanan. At ako, sa bawat kwento na nalalaman ko araw-araw, isa lang ang naiisip ko. Na ako pala, sobrang swerte ng tao. Tayo po lahat na nandito ngayon, minsan naiisip natin na sobrang unfair ang buhay sa atin, pero kung titignan at iisipin talaga natin, hindi siya ganun. Kahit sa angulo natin tingnan, lubos pa rin tayong pinagpapala kung ikukumpara natin yung buhay natin sa iba. Ito yung isang bagay na lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Na wala akong karapatan magreklamo kung anong meron o wala ako at sa mga pinagdadaanan ko. Kasi yung iba, walang-wala talaga. Anyway, dumadating yung mga oras na nilalapitan ako ng mga tao, bata o matanda, professional o hindi, may trabaho o wala. Tapos, sinasabi nila sa akin na napapasaya ko sila. At hanggang ngayon, sa dinami-dami na ng tao na nagsabi sa akin noon, isang napakalaking tanong pa rin sa akin kung bakit at paano. Hindi ko lubos may isip kung paano nila nasasabi na napapasaya ko sila. Bilang alam ko naman sa sarili ko na wala akong ibang espesyal na ginagawa kundi ang magpakatotoo sa sarili ko sa lahat ng nakakasalamuha ko. Madalas din ay may mga matatandang lumalapit sa akin, sa amin po ni Alden, at sinasabi na kayo lang ang kasiyahan namin. Kayo ang nagpapalakas sa amin. May ibang matatanda na lumalaban sa kanilang sakit at sinasabi na kami ni Alden ang nagpapalakas sa kanila. Na kami na lang yung rason kung bakit sila lumalaban sa buhay kasi gusto nila kami masilayan araw-araw. Isang napakalaking bagay sa akin na makarinig ng mga ganon, yung malaman ko na napanghuhugutan pala kami ng ligaya at lakas ng ibang tao. Pero hindi ko kasi talaga alam kung bakit at paano. Hindi ko na din masyado iisip kasi tingin ko hindi ko din naman malalaman at may intindihan ko sagot. Kasi miskin sila kung tatanungin ko, hindi rin daw nila alam. Ay bakit pa ako ganito? Thank you sir for having me as a good speaker. Sa isang kalahatang taon na pamamalagi ko dito, ang dami kong bagay na napatunayan sa sarili ko. Yung pinangarap ko noon na makita sa telebisyon, sa billboard at sa magazine, nabigyan na para na. Sobra-sobra pa nga. Yung ibang bagay na gusto mong gawin, nagawa ko na. Yung mga bagay na ninanais kong makamit, masasabi kong nakamit ko na. Simpleng tao naman ako na nangarap. At ngayong natupad na yung munting pangarap ko, kaya ko nang sabihin ng buong buo, ng buong puso sa harap ng lahat na kontento na po ako.
sa kung anong nagawa ko at sa kung anong meron ako. Masaya ako at wala na ako nangulit pa. Hindi na ako mag-aangal pa ng iba dahil sobra-sobra niya yung binigay sa akin ng Diyos. Kaya siguro hindi ako takot na mawala sa akin kung ano yung natatamas ko ngayon. Kasi kontento na ako. At masasabi ko talaga na fulfilled ako. Pero syempre, hindi naman tayo pwede humito na lang basta-basta kasi hindi naman doon natatapos ang buhay. Mahaba pa itong lalakbayin natin lahat. Mahaba pa at marami pang bagay sa mundo ito ang pwede natin matuklasan at gawin. Kaya tuloy-tuloy lang natin. Nasabi ko na yata lahat ang gusto kong sabihin pero hindi pa din nasasagot yung tanong na kung bakit ako nandito. Kung hukapin natin lahat isa't isa malamang abutan, Pasko kaya nakapusin ko nito. Last page na. Siguro, kung meron din akong isang malaking bagay na may papaya sa inyo lahat, kami na rin sa sarili ko, yun ay always believe in yourself. Very cliche man pakinggan, pero sobrang laking bagay ang itutulong at nagagawa nito. Maniwala tayo sa ating mga sarili at sa mga kakayahan natin. Maniwala tayo na kaya natin gawin kung ano man ang ibigay at ibato ng buhay sa atin. Kasi sa tuwing pauunahan tayo ng takot at pagdududa, may mga bagay, mga oportunidad at pagkakataon tayong lalagpasan. Tapos sa huli magsisisi tayo, tapos sasabihin natin na sana ginawa ko na lang, sana sinubukan ko. Talaga may mga oras at pagsubok na darating sa buhay natin at mapapaisip talaga tayo at mapapatanaw kung kaya ko ba ito. Hapon. At sa mga oras na yun, sana tayo mismo ang unang magsabi sa ating mga sarili na, oo, kaya ko ito. Ngayon, unti-unti na naging klaro sa akin ng mga bagay-bagay. Sa simpleng video na simula ang lahat, at ang Itbulaga ang naging daan sa katuparan ng pangarap ko. Sa mga pinagdaanan ko sa loob ng isa't kalahating taon, tila nabigyan ng kasagutan yung malaking katanungan sa buhay ko. Bakit nga ba ako ilagay ng Diyos sa posisyon ito? Sa dinami-rami ng tao, bakit ako? Hindi ko man maintindihan kung bakit at paano, pero sa tingin ko, nandito ako para paligaya ng tao. At yun ang rason kung bakit ako nandito. Thank you. Yay! Yay! Stress ako ba? Kung hindi mo kayo magandahan, bakit ang ganda nyo sa mga next mo niya ako sa likod eh. Talaga ba? Wala siyang phone, wala siya. Ikaw ba, siya nila, nagkasabi kasi nila, bawal na tayo magtabi. Pero ito, naiyak ako talaga. Naluluha ako deep inside sa speech mo. Talagang nakaka-inspire kayo. At syempre, hindi namin kayo paalisin. Wala ba kayong sample? Gusto mo ang sample? Sample! Sample! Go, Meng! Sample dance. Hindi ako kayo natuwa yung mga mamay pumula na yung Go, Meng! Maraming salamat po sa pakikinig. And syempre po sa Tanang for having the great university. Thank you very much. Maraming salamat din, Yaya Love, sa inspiring message mo ngayon sa lahat ng kabataan na nag-look up talaga sa'yo. Thank you. And I think it's Go, one Meng! thing that I got from her speech and talagang napabilib ako. It's really her courage to go out there, to even be here, to speak in front of us. So talagang nakakahanga siya from conquering her fear of facing tons of people, from conquering her fear na akala niya hindi niya kaya kumanta, magpatawa, sumayaw. Every time she does that, she conquers another stage, just like how she did